ang katotohanan po ay lahat naman tayo talaga yung nagkakamali. Pero ibang level na kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay may kagagawan ng pinagmulan nito. Paano ba natin haharapin ang ating kasalanan at ano nga ba ang dapat gawin para hindi mag-overthink at hindi ma-stuck sa isang sitwasyon? Para makisali sa usapang ito, kasama po natin muli ang isang registered psychologist, si Rainier Ladek. You're back! How are you? Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, sabi ko nga. Yes, at magandang umaga din po sa ating mga kakada. Oo. Rainier, una, Yes. kasi meron bang distinction yung guilt at saka yung shame? Yes, meron po yan. Kumbaga yung guilt po, it tells us na parang meron akong maling nagawa. Okay. It refers or it speaks po doon sa pinaka-behavior or action po natin. Okay. At ang guilt, it's not all bad naman po kapag nararamdaman natin to. Kasi nag-uudyok po ito para at least ma-motivate tayo to get to know ano nga ba yung mali natin at kung paano natin siya mababago. While yung shame naman po on the other hand, parang it tells us na parang masama akong tao. Naku. Parang it speaks on the personal identity ng isang tao. At minsan kapag nasusobrahan, yung parang shame na nararamdaman po natin is parang ito po yung reason kung bakit tayo nagtatago, nagiging defensive, hindi tayo nagiging accountable at responsible dun po sa ating mga behaviors. Siguro bigyan natin ng mga halimbawa yung mga kada natin para mas maintindihan nila. Yung, let's give an example of healthy na guilt. Katulad Okay. nun, I blew up on my child because I wasn't in a good state at at that particular time. So, that's healthy guilt, right? Yes. Oo. As long as po, yung guilt na po na ito is it motivates us to actually process yung nagawa natin and then it motivates us to correct yung behaviors po natin. Ang tatandaan po natin sa mga emotions po natin, hindi lang po siya basta-basta feelings eh. It's a message. So like for example po may negative feeling po tayong naramdaman such as yung guilt. Meron po yung parang subtle na message na binubulong sa atin para at least ma-figure out po natin kung paano natin malalampasan yung ganitong mga pakiramdam. Like for example, yung guilt. Basically, yung sinasabi lang po nito is may mali po tayong May nagawa masama na dapat nating may isang i-correct. action kang maling ginawa. Exactly. Then So, shame, it tells us to re-evaluate po yung mga sarili po natin na even if nagkakamali po tayo, hindi po dapat na-define lang ng pagkakamali kung sino Your buong tayo. pagkatao is not defined by that one misbehavior. Yes. Tama po yun. So, this is something that we wanna avoid, lalo na sa mga anak natin, kapag sila napapagalitan. It doesn't define you. We're just Yes. we're just tackling one ugali of yours na gusto natin i-improve. Yes, tama po Kung yun. kaya't napaka-importante na pag tayo nag-ask ng forgiveness, we have to be very specific about this. Tama. Para, I'm like that with my husband. What are you sorry for? Kasi you want to know na yung tamang, yung particular pag-uugali niya na ikino-offend mo is something that he will now start working to improve for the future. Tama. 'Di ba? So, dapat yun, dapat madetalye. Yes. Ano pa? Okay, so unang-una po is dapat kailangan i-own po natin muna yung mistake. Okay. Yan, i-own natin, recognize na, okay, nagkamali ako in this situation. Then, that's the part po na dapat we have to be specific. Yes. Like, ano ba yung specific na pagkakamali na nagawa ko sa tao na to? And then next po is acknowledge yung impact doon sa isang tao. Like, nasaktan siya, na-offend siya, or like, let's say, meron po siyang like ibang mga negative effects pa sa ibang mga tao, like napahiya siya. And then at the same time is to apologize without pero. Without pero. Yes. Exactly. Napaka-importante po niyan kasi yung ibang mga tao nag-apologize pero nagiging defensive. Parang, sorry, Yes. pero ikaw kasi. Yun, nag-gaslight pa minsan po, no? And ending, nanisi ka pa ng ibang tao para sa mali mo. Yes, exactly. At saka, gano'n ka-importante, para tayo nag-journalism dito 5 W's and 1 H. Ano Yes. yun? So, in your Tama. apology, kailangan pairalin yung Exactly. journalistic ano na yan. Tama po. Ideal na yan. 5 W's is who, what, where, Yes. when, Why? why. How. Yun yung pinaka-importante, yung why. Tapos yung 1H is how. So lahat ng yan dapat sagutin mo sa Tama. apology mo. Exactly. Kasi part po yun ng processing natin doon sa pagkakamali natin. Kasi ibang mga tao po kasi kapag hindi po nila nalalaman yung specifics ng kung ano ba yung nangyari,
kanino ba tayo nagkasala? Kailan to nangyari? Bakit to nagawa? Minsan hindi natin kasi natatanggap kagad na mali natin siya eh. So I think very essential po na himay-himayin po natin yung detalye ng pagkakamali para at least malaman natin na, oo nga no, ako ngayon nagkamali in this situation at kailangan ko talaga mag-apologize. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.